Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat and welcome po sa ating Midday Boost program ngayon pong araw ng Tuesday. And as you know, kahapon sinimulan natin yung topic about kung paano natin iingatan yung ating isipan. Kasi nung nakaraang Sunday, di ba, napag-usapan natin na yung Diyos pwede siyang maging limitado, hindi dahil limitado siya pero nagiging limitado yung Diyos kapag linilimitahan natin yung Diyos. That's the reason why pinagpapatuloy natin yung topic na ito. Basahin nga natin once again yung napag-usapan natin yesterday. Sabi dito, higit sa lahat. So, sinimulan siya sa isang word na higit sa lahat. So, ibig sabihin kung merong word na higit sa lahat, is ito yung number one, okay? Higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan sapagkat kung ano ang iyong iniisip, yun din ang magiging buhay mo. So, alam po ninyo na yung isip natin is napakalakas kasi sa science tinatawag nila itong tinatawag mo siyang law of attraction. Ibig sabihin, kung ano mang iniisip mo, kung ano mang inaasahan mo, mangyayari yon according sa pinaniniwalaan mo. So, yun yung ibig sabihin nila ng law of attraction. And talking about this, ito rin po ay realidad para sa ating lahat. That's why, kailangan po natin na ma-filter kung ano yung pinapapasok natin sa ating isipan. At itong verse na binasa natin, di ba sabi ko nga, hihimayin natin ito. Magiging direct to the point tayo, yes, pero hihimayin natin ito. Sama-sama nating tutuklasin kung paano natin iingatan yung isip natin, kung paano tayo mag-isip. Kasi sabi nga, di ba, may mindset. So, ibig sabihin, kung mindset, may settings yung isip rin natin. May settings, ibig sabihin kung yung, parang sa cellphone, di ba, sa phone natin, may settings rin yung phone. Parang kung anong isi-set up mo sa phone mo, kasi yan yung gusto mo. Kapag meron kang hindi gusto na set up sa phone mo, papalitan mo lang sa settings and then yan ay according sa kung anong gusto mo. The same thing rin sa isip natin. Yung isip rin natin, meron rin niyang settings. Kung napapansin mo na yung resulta ng buhay mo, hindi ganon sa kagustuhan mo, palitan mo lang yung settings ng isip mo. And then, paano natin mapapalitan yung settings ng isip natin? That's why yung topic natin today is about bibig. Bakit? Kasi, himayin natin yung verse na ito. Ngayon, kung sinasabi dito sa verse na ingatan natin yung isipan natin, tingnan natin yung continuation nito. Kasi kung ano daw iniisip natin, yun yung magiging buhay natin. Let's try to continue meditating itong next na sabi natin, continuation ng verse na ito. Sabi dito, huwag kang magsalita ng kasinungalingan at walang kabuluhan. So, ang unang step is dapat hindi tayo magsinungaling. Ano po ba yung ibig sabihin ng kasinungalingan? And sabi rin dito, huwag ka daw magsalita rin ng walang kabuluhan. So, anong marirealize natin dito? Yung bibig natin ay merong power. Yung bibig natin, hindi lang bibig natin. Yung bibig rin ng iba, merong kapangyarihan. Hindi lang po para ang function ng bibig is para kumain. Hindi lang po. Ang main function ng bibig is magsalita. And alam po natin na yung salita ay merong kapangyarihan. Yung salita, merong bigat. Yung salita, sabi sa salita ng Diyos, sa bibig natin, meron tong kapangyarihan na magbigay buhay, but at the same time rin, meron rin tong kapangyarihan na magsumpa. And actually, nasa mundo po tayo ngayon. Kasi pinag-uusapan natin na ingatan yung isip. And yung isip natin ay consist ng mga words, mga situation, but most na nakaka-apekto sa isip natin is walang iba kundi yung salita. Sa mundong ito, ang dami pong negatibo, maraming pesimista. Alam niyo po yung pesimista. Yung pesimista, sila po yung taong negative. So, lagi mong maririnig yan. Kaso, alam niyo po yung problema.
Yung problema, hindi yung sinasabi nila lang sa iyo. Ang problema is kung anong sinasabi mo rin sa sarili mo, kung anong linalagay mo diyan sa isip ninyo. Kaya mag-ingat po kayo. Alam niyo po na nag-aalaga ako ng mga teens dito sa church. And then, pinag-usapan namin itong thoughts na ingatan yung way natin na mag-isip. And while talking about itong topic na to, tinanong ko sa kanila, okay, ano yung most horrible, pinaka-malala na words na narinig mo? Hindi, merong isang teen, sasabi niya, hindi, yung pinaka-malalang words na narinig ko is, pangit ako. Hindi, sabi ko sa kanya, hindi, sabi mo sa sarili mo, maganda ka, maganda ka, maganda ka. Ayaw niya sabihin. Sabi niya, pangit ako, pangit ako. Sabi ko, do you think na pangit ka? Sabi niya, hindi, kasi sinabi ng classmate ko na pangit ako. Pero sabi ko sa kanya, hindi, sabi mo sa sarili mo, maganda ka. Kasi maganda ka naman talaga. Hindi, maganda ka, maganda ka. Tapos ayaw niya talagang sabihin. Pero tingnan niyo po, yung impact ng words. Hindi, sabi ko, bakit ayaw mong sabihin maganda ka? Kasi wala pa daw nagsabi sa kanya na maganda siya. Pero hindi ito sa simpleng ganito lang. Kasi imagine niyo po, nalalaki. I was talking about yung 9 years old na bata. So imagine niyo po yung madedevelop na complex nito kapag lumaki sila, kapag tumanda sila. So, ganun rin po sa atin. Tandaan natin, ang resulta ng buhay natin is sa isip natin. Kaya nga ingatan po natin yung naririnig natin. Kaya nga sabi dito, huwag magsalita ng walang kabuluhan. Siguro lagi mong sinasabi sa sarili mo na hindi mo kaya. Lagi mong sinasabi sa sarili mo na katapusan mo na. Lagi mong sinasabi sa sarili mo na wala na talagang way. Mga kaibigan, magbago ka ng bokabularyo. Tandaan, yung isip mo ay produkto ng mga salita na sinasabi mo, most especially sa sarili mo. Okay? Bukas po meron tayong Bible study. And itong Bible study na to, pag-uusapan natin yung panganay, yung ibig sabihin ng panganay. So bukas, pwede po kayong umate 9 a.m. sa Tagalog, pero meron tayong 11, 3, and 9 p.m. sa English. Feel free na pumunta or maging connected sa ating online. This coming weekend rin po, ito po yung ating schedule. Pero most probably magkakaroon po tayo ng banal na hapunan dyan. Pero i-inform pa namin kayo. Pero ito po yung ating address, ito po yung ating schedule, nandiyan rin po yung ating helpline. Okay? So, paano po mga kaibigan? Magkita-kita po tayo bukas and then let's meditate pa kung paano natin iingatan yung spirito natin. Ibig sabihin, ang ating isipan. Pagpalain po kayo ng Diyos.